Kaya nga sa form ay Master Teacher 1 applicant ang nakalagay. Ibig sabihin, Teacher 3 ka man kung MT1 applicant ka, yung form ng MT1 applicant ang gagamitin mo. Third, the applicant shall from be given Ilocos to region accomplish the complete set of math. So dalawang Cagayan Valley ibibigay para down to masagutan ang 5 indicators Ifugao. ng math. Fourth, pwede umano na hindi in person And ang assessment now we are ng here math at at the nandito ang mga procedures. Maris syempre, Main dapat Canal. i-assure ng mga assessors na objective pa rin ang pagsagot ng math. Lastly, number 5, using the rating sheet for portfolio annotation, assessors shall indicate the rating attained by the applicant. Here we Dito are na po at the mabibigyan ng Magadam. rating ang mga sinagot ng applicant sa annotation form. Tumako na tayo sa interview portion. Una, dito nakalagay na may procedures ang protocols mula sa RSPI Handbook Volume 1 kung paano ihahanda ng mga assessors ang mga interview questions. Alfonso Lista, Ifugao. Sa mga interview questions. Kalawa, the interview shall be used to validate the applicant's responses in the PAF. Ibig sabihin, titingnan ng mga assessors kung gaano katotoo ang mga nakalagay na MOVs at PAF at kung paano ang pagkakaintindi ng aplikante sa bawat objectives. Dito rin sa interview, masusukat ang potential, characteristics or traits, and fitness of the applicant. Ikatlo, the interviewers shall use the STAR, Situation, Task, Action, Results approach to validate whether the key behaviors that are linked to the required competencies have been exhibited by the applicant. Sa STAR, ang S ay situations in which the applicant acted, task the applicant faced, actions that the applicant took, and results of those actions. In short, ano at paano rinesolba ng teacher ang isang sitwasyon at ano ang naging resulta nito. Panghuli, number 4, bibigyan ng puntos ng mga assessors ang rating ng naisagawang interview. So sa NCOI assessment, natin ang ipasa ang mga MOVs, hintayin ang comparative assessment, then sasagot tayo on the spot ng annotation form, pagkatapos ay mai-interview tayo. Ngayon naman ay tumako tayo sa computation of points for the NCOI criterion. Points, NCOI equals portfolio annotation score plus PEI score. Ito po yung pinaka-formula on how to compute the NCOI. Tandaan din natin ang portfolio annotation ay 10 points at ang PEI score naman ay 5 points. So una natin makukuha ang rating ng portfolio annotation and PEI through this formula. Dito natin makikita ang mga highest possible total rating sa iba't ibang career stages, pero para sa beginning teachers hanggang sa distinguished teachers. Sa interview naman, ang highest possible score ay 12. Sundan lamang ang formula sa mga bahagi nito para makuha ang PA at PEI scores. So kung mayroon tayong PA score na 8.250 at PEI score na 4.550, ang gagawin ay i-add ang dalawa. So ang total NCOI points sa example dito ay 12.83. So out of 15, merong 12.83 points ang applicant. I hope maliwanag na po kung paano compute ang NCOI points at kung paano natin mapaghandaan ng maayos ang mga documents needed sa ating MOVs. Additional lang guys, nabanggit ko kanina na ang mga MOVs ay pwedeng kunin sa mga RBMS portfolio ng applicant. At dahil nga 3 years na IBCRF ang tinitingnan sa qualification standards, sa last 3 years din na portfolio makukuha ang mga MOVs natin. Narito pala ang ginawa kong summary of MOVs from different tools for the last 3 years from 2023 to 2025. Naka-attach ang mga files na ito sa digital products ng NCOI Ultimate Guide. Makikita ninyo dito kung saan school year ninyo makahanap ang objective na align sa indicator. Nandito rin ang mga MOVs na siyang nakalagay mismo sa ating RBMS tool. At ito naman ay ang performance indicator kung paano makakakuha ng outstanding or perfect na rating. Mapapansin kasi natin. We are now entering into Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao, where
where the municipality of Alfonso Lista was located. Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao. Dito nakasaad ang munisipyo. Dapat sana doon sa Putya kasi old kanya. Ang daming shortcut ganyan. San Mancho, explain naman siya. Ito tayo na. Highway. Diba dapat yung pag-shortcutan nito duluwag nga sa mapanjay. Jay tayo na. Isurom to nalipatak diya. Namingsan lang na pag nakidi diya nagnantay. Yung regaro da jay ni. Ready na dada piso nagkantayo. Eh di yung may ibagbaga shortcut. Kami naka-picture ko man. Ang kuma nga amo ti dalan dito nga pag shortcut. Panunod ko kami. Anya ti paglusutan na ko madiay. Jay, Ana from San Matthew ka man. Han adi jay no ko man nag-shortcut tayo nga maitay kunayo. Anya ko mati banda Jay sinamar tayo ka mga. Sinamar. San Matthew. Ah, Sinamar jay San Kitay. Bangar kasi. ana kalupaan kasi di pagnaan. Haman Kalupaan ti may strike no ka? When Ay ko nakno dito nga din. Bangar din sa Kalupaan Santo namin langanin rumor tayo. Tangi dada. Ang papay na punta kita shortcut tiket ko nga mapagnaan tapno May diretso. pastor kita lang ang shortcut. Dili aglikaw pa lang San Matthew kas kada ka kay atidog diyan yung agap abura ka kay shortcut lang ta kuno. Dati di sinamar sa ay Bangar Santo Kalupaan namin langan rumor din namin lang nakabikuman nakablog. And now after Santa Maria we are now entering into the Busilak proper Busilak area where our sister Annie Casita live. Welcome Barangay Busilak, Alfonso Lista. Guillermo Pasida. Kaya na sa ikot eh. Ayan, magbilag ti may siya. Kita mordong day tarang tay tati paglusutan mi di. May ito eh. Tinag-improvean na ti Busilak mga kasladin na man-mano ti balbalay. Kanik mo lang ko. Sino ko na We are now arriving at the place where ito kung ngayon ni kita narigat tumanag atrasin. Okay. Okay, thank you.